mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and it's nice to be here again. And because of that, we are going to talk about something that is really interesting right now because October, umpisa na po ang file, or let's say tapos na nga po pala, no? Ang pagpa-file ng candidacy, and we just want to react about those candidates na papakita natin po sa inyo, and kayo na po bahala ang mag-comment, no? Again, before we start, subscribe tayo naman, like, at importante po mag-comment. In that way, minsan i-share po natin when I have a new video. Okay? All right. And before we start again, I just want to say kamusta po ang ating mga overseas Filipino workers, no? At again, uulitin ko, no? Sila po talaga ang ating bayani. Bukod sa ating mga militar na nagtatanggol sa ating bayan, ay sila naman po ay nagko-contribute sa kanilang pamilya at sa ating bansa. Okay? Hindi naman po talaga dahil sa dollars. Ang akin po kasi is they sacrifice themselves para sa kanilang pamilya sa Pilipinas para umangat ang kanilang buhay. Lalo na ngayon, mga chong. Unfortunately, maybe they really wanna stay more because sa nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya, OFWs, ingat po kayo dyan. And again, please take care of your health. Actually, isa yan sa ating puhunan upang tayo po ay makapaghanap buhay. Okay? Ingat po at sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. There you go. Okay, and of course, no, sabi ko nga sa inyo, sometimes me and my moderator, namimili kami ng mga comment. Last time na pinakita ko sa inyo ay positive naman, but this time, kasi nga sabi ko sa inyo, open naman talaga dito sa channel natin. Kaya sabi ko sa inyo, lagi kayo magko-comment at mag-like, subscribe, at i-press nyo ang notification bell. In that way na every time we have a new video to talk about or new content or new reaction, ito na po yun. Anyway, ito po ay galing kay, ayan, bigyan natin siya. Yan, kay Mr. Reynaldo Beltran 2905. Okay? Tayo po ay magre-react sa sinabi niya at ito po ang kanyang comment. Chong Talks, magkano? Ano ba yan? Akala ko taga Davao ka eh. Ay naku, alam niyo Mr. Reynaldo, sana nga po ako'y taga Davao. In that way ay maramdaman ko po yung tahimik at yung mga taong, alam mo, sabi nga ng mga nagpunta sa Davao, mababait po ang mga tao doon at talagang feel na feel nila ang safety sa bayan, sa Davao City. Kaya sana nga po. Anyway, tuloy natin. Alam ko na kung sino nagpapagalaw sa'yo. Sino? Eh, ako lang naman yung gumagalaw at ako yung mismong nagdidesisyon kung ano yung re-react ko. Diba? Tapos, sinunod niya, may SS ba? Pag-ibig at PhilHealth? Mercenary ka? Buti ka pa may trabaho ako. May trabaho ako, wala. I'm sorry to hear that, Mr. Reynaldo Beltran, but the thing is, hindi po tayo bayad at ito'y ginagawa ko lang po dahil po nung una kasi mangilan-ngilan ng OFW ang nagbe-message sa akin at sinasabi na sana magbigay ka ng o mag-vlog ka dahil alam po nila na galing din po tayo sa politika noon, no? Hindi na po ngayon at alam nila na marunong din naman po tayo mag-voice out. Fortunately, yung OFW na po yun ay dumami. Kaya po tayo nandito. Sila po ang isa sa dahilan kung bakit ako po ay ganadong mag-voice out. Wala po tayong bayad, no? At ako lang naman po ay gusto ko lamang po i-react at bigyan ng konting information ang ating mga Pilipino. Dahil to tell you the truth, Mr. Reynaldo, hindi po lahat kasi sa mga Pilipino mahilig sa politika o kung ano man yung nangyayari sa mundo. Yan po ang hindi maganda minsan. Pero because of this, because of the social media, marami na rin po nagigising. Hindi lahat. Pero andyan na. Kaya again, hindi po tayo bayad at wala po akong SSS, no? Meron po ako SS dito sa US dahil ako po ay nagtatrabaho dito. Tama kayo, may trabaho. At meron din po akong healthcare dito sa US. Tama rin po kayo, no? Pero hindi ako mercenary or, something na bayaran kung sino man. I mean, sa akin lang po kasi is I'm doing this for the Filipino, no? Hindi ko man po sila natutulungan physically or financially dahil wala po tayong masyadong ganun, ay at least na-voice out natin, and especially the OFW. Sila rin po nagtutulak sa akin ng ganito, hindi po droga, no? Nagtutulak po siya sa akin na magsalita. Minsan, sinasabi na sa akin kung ano yung pwede natin pag-usapan at sila ang nagsasuggest. Kaya, yun po ang katotohanan. Okay? But thank you, Mr. Reynaldo Beltran. Palakpakan po natin. Alright. Ano ba yan? Ayan na. Okay, no? Election na mga chong, no? At sa May 12, 2025 po ay huhusgahan na naman po ang mga kandidato na either ng bubudol o di kaya ay actually budol bola pareho lang yan o yung papogi
at saka yung mga nagbabaybayitan, at saka yung mga feeling parang paawa effect. So ngayon po mga chong, ang election pong ito ay napaka-importante po talaga. Not because I am a Sara Duterte or I am a Duterte supporter, no? Pero nasa inyo na 'yan. Hindi naman kami yung tipo na tao na itutulak ka, "Hoy Duterte, Duterte tayo," gano'n. Hindi naman po. Nasa inyo 'yan, desisyon niyo 'yan. The only thing that I wanna advise for you is sana po ay, alam niyo na, mag-research naman kayo, ayan ang Google, ang internet, may kanya-kanya tayong cellphone. Naniniwala naman ako na halos lahat na po dito sa ating bayan sa Pilipinas ay may telepono na, cellphone. So why not, 'di ba? Mag-research lang tayo ng konti, no? At, nandiyan na po 'yan. Anyway, kaya ko po sinasabi 'to ay dahil nag-release na po, no, ang BBM Bangag Administration. Ayan. Itong si Mr. Bangag ay ipinakita niya na ang kanyang mga Senate rolls. Yan, di ba? Yan po, kanyang mga Senate. Ang ilan-ilan po dyan ay nakakatawa, no? Ay dahil yung iba po dyan dati galit na galit dito sa taong ito, ngayon ay kakampi na. Well, I don't know kung yan ba ay tinatawag na walang prinsipyo o dahil lang po ay may masabi lang, sumama sa. Well, actually, ganyan naman talaga eh. Kung sino yung nasa administration, kung sino yung presidente, doon sila lumuluhod at para kumampi. Even though na matagal na nilang kinakalaban ang Marcos noon ay ngayon ay kakampi nila. So, kakampi, ano ba 'yan? So, parang it's not really parang matutuwa o mabibilib, matatawa talaga kayo sa mga tao. No? Alright. Yung iba naman, syempre, talagang bata lang ito ni Mr. Marcos at hindi na katakataka yan, no? Katulad na lang itong si Abalos, yan. Talaga si Ngiwi Boy, di ba? At hindi na tayo magtataka dyan. At syempre, yung iba, hindi naman natin pwedeng husgahan. Si Mr. Tulfo ay alam naman natin na dikit din niya sa administration. And sino pa? Si Villar naman, anak nila Manny Villar, at saka yung Villar ngayon at kapatid ng senator, ay we cannot judge her yet. No? Hindi naman fair yun na hindi natin masyadong kilala pa. Or I don't know, maybe yung mga taga Las Piñas kilala na siya, pero we don't judge her yet. No? Pero yung iba, kilala na natin talaga. No? And then si, I don't know, si Lito Lapid. No? Yung taong yan, maraming ginawa sa Senado yan. No? Kung tatanungin nyo, dapat sana kung may debate, isama yan para malaman niya kung ano talaga ginawa niya mga bills. Hindi yung bills lang pambayad. No? Kaya kayo na pong bahala. At syempre, sino pa? Oh, si Ramon Revilla. Isa pa yan, no? At talagang nakakalungkot, no? At syempre, sino pa ba iba? Well, actually, Tolentino. Alam naman natin na yan po ay dati kay Tatay Digong at nagdesisyon na po sumama dito kay Tolentino, ay kay Bangag, dahil siya po ay nangangailangan ng tulong upang manalo ulit. Mga chong, kayo na po ang bahala, no? At para sa akin, ay nakakatawa po yung mga yan. Diba? At syempre po, sila Tito Soto na, alam niyo na, yan yung isa sa, I don't know, dating dilaw yan eh. Diba? Si Tito Soto and then si Mr. Lacson. Former Senator Lacson. Okay naman siya, bilib ako sa kanya. Ang hindi ko lang kinabibilib, yung pagsama niya rito sa Bangag Pilipinas. No? At alam naman natin na mananalo yan si Mr. Lacson. Ewan ko ba't dumikit pa siya rito. Ito lang magpapahira sa kanya pababa. Okay? Alright. Anyway, i-react lang po natin. No? At syempre, ito nga si Aimee at saka si Lacson, no? Yung dalawang ito. Yung matatandaan yung mga chong ay ito si Senator Aimee ay nagsabi na sa media na siya po ay hindi sasama sa grupong Bangag. At after that, sumunod na rin tong si Panfilo Lacson na sabi niya siya ay tatakbong independent. But the funny is, open siya sa mga guest candidates. Alam niyo mga chong, sa tutusin, no? Let's talk about Lacson. Mananalo naman talaga to si Mr. Lacson kasi in the first place kilala na siya ng tao. So he's just coming back to the Senate. And come to think of it, I don't think matatalo to. I'm pretty sure mananalo pa tong tao to. Kaya nagtataka ako kung bakit siya sumama sa pamilyang Bangag. Dati-dati sinasabi niya ang against Marcos, ngayon nandiyan na siya. But I don't know, it's gonna be up to him. Pero you just have to think the factor, you guys, na bakit bigla sumama to? Ano ba talaga? Is it because baka sakaling hindi siya makalusot? Kasi para sa akin mananalo tong taong to eh. Kaya nagtataka ako ba't pa siya sumama sa Bangag, 'di ba? At syempre nga naman si Aimee, katakataka pa ba na ano yan, pero alam naman natin eh. Hindi natin masabi kung ito ba ay scripted lang or something. We don't know. Kaya nga people are always reminding VP Sara na mag-ingat, no? Dahil hindi natin alam talaga ang timpla ng taong ito. Ngayon, may bali-balita po na baka hindi ito makalusot
sa Senado, itong si Amy Marcos dahil sa ginawa ng kapatid niya, ng hipag niya, ng pinsan niyang buwakan ng inang tambalustos. Kaya siguro parang nag-aalala siya na baka hindi siya makalusot. Which is, kung hindi ito makalusot mga chong, ang ibig sabihin nito, talagang gising na ang Pilipino. Ito lang ang magbibigay ng sign para malaman natin na ang mga Marcos ay magiging inodoro na. Anyway, kaya ko po sinasabi to dahil nga katakataka, no? Siya ay lakas yata siya, di ba? Alam ko lakas siya. Oh no, NP yata to. Kaya nagtataka din ako. Well, I'll take it back. Hindi na nakakapagtaka pala, no? Na ito'y mapapasama. Ang kapatid niya si Bangang. So, hindi na po ito katakataka. At saka, ang akin lang po sana, kung may nakakapanood ngayon, malapit kay VP Sara, please, ma'am, mag-ingat kayo sa taong ito at hindi natin talaga alam kung talagang siya ba ay maging tunay nyo kaibigan or talagang pagtatakpan niya ang kapatid niyang Bangag. Okay? Alright. At syempre po, no? Ito pang isa. Yan. Ang kapatid nito at siya ay mismo kumokontra noon sa pamilya Marcos. Kung natatandaan nyo, ang kapatid nito tumakbo ng Vice President ni Tatay Digong noong 2016, nag-debate sila at talagang kung ano-ano ang sinabi nitong si Cayetano, yung kapatid niyang lalaki, na against Marcos tungkol sa mga pagnanakaw. No? Nagkataon lang siguro na nung time na yon, naaawa ang mga tao kay Marcos. Kaya siguro ganun sila. Pero now that we know that Marcos is really legit na magnanakaw nga ang pamilya. Okay? Now, this one. Dito Soto, nagtataka ako mga chong dahil itong mga taong to, mananalo pa naman talaga. Dito Soto, yeah, you know, ganun talaga. Even though sabihin natin huwag na, no? Dahil balimbing, kasi nga, kita mo, yan pa nga nag-compose ng kanta ng People Power 1, di ba? Yung magkaisa. Oh, ngayon, nakadikit siya kay Marcos. Kung nakadikit siya kay Duterte, hindi na ako magtataka dahil dati naman siya oposisyon eh. Di ba? At dati rin siyang madikit nung kay Duterte, pero ngayon kay Marcos. Kaya nagtataka din ako kung bakit itong taong to ay dumikit pa sa kay Marcos dahil unang-una, I'm pretty sure mananalo pa naman to. So, he doesn't need the bangag. Actually, bangag pa nga ang hihila sa kanyang pababa. Siguro makakalusot lang to ng baka makalusot ito, pero hindi siya magna number one. Dahil in the first place, no, ang mga tao galit na kay bangag tapos dumikit pa siya. Well, marami silang fans sa Itbulaga and we know that. At saka sa Net25, alam ko may show yan eh. So makakatulong yun sa kanya. At syempre, especially nga sa Itbulaga, kaya I'm sure makakalusot pa to si Tito Soto. Yun nga lang, nabawasan yung ano ko sa kanya, yung believe ko sa kanya. Although may mga ginawa rin to noon, pero lalo siyang laglag eh. Dahil pagkatapos niyang sumali kay Bangag. Nagtataka nga ako, alam naman natin mananalo pa siya, sumali pa siya. I don't know, maybe money talks, di ba? We don't know. And then, ang nakakatawa rin dito naman, natatawa naman ako. This one, di ba? Kung natatandaan nyo, ito si Pax. Siya ay tumakbong presidente. At ano ba ang sabi niya? Kapag ako naging presidente, magpapagawa ako ng kulungan sa mga korap. Di ba? Oh, tapos, pag ako naging presidente, magpapagawa ako ng kulungan yata ni Imelda Marcos. Ngayon, kasama na rin siya ni Marcos. Di ba? Paano mo paniniwalaan yung mga ganitong klaseng tao? Well, in the first place, hindi naman nag-a-attend to lagi sa Senate. Ang balita rito, laging absent. Either absent, late, no? But in the first place, kung talagang senator ka at mahal mo ang bayan at gusto mong gumawa ng batas para umunlad ng ating kababayan, hindi ka dapat absent. Diba? Kaya, itong taong to, believe ako rito dahil boxingoero and siya ang dahilan kaya nakilala ang Pilipinas when it comes to boxing because of him. Pero when it comes to politics, man, you should just stop. Diba? I mean, if I will recommend Manny Pacquiao, I will tell him just run for governor or mayor. Kasi doon, mas makatutulungan niya yung mga tao dahil mas madikit sa kanya. Sa senator, anong gagawin niya? Gagawa ng batas. Like what? Anong gagawin niya ng batas? Diba? So mga chong, the thing with this is, itong mga tao to nagbabalik lang sa Senado. Magre-retire sila, mag-graduate sila, at babalik. Ginagawa na lang nilang parang nagbakasyon lang sila ng 3 years, balik na naman sila. Number 1, Ramon Revilla Jr. No? Ako, inaami ko, binoto ko yan noon. Pero ngayon, pinagsisisihan ko na. Dahil wala rin kwenta itong tao to. Walang ginawa. Nadali pa ng Napoles. Diba? Pangalawa, si Tito Soto. Nakakailang balik na yan. Although, come to think of it, to be fair naman, may nagawa naman siyang bills. Meron naman siyang ginawang batas. So, yun na yun.
ika nga, ito yung mga tipong taong parang umiinit ang puwet, no, pagka nawala sila sa Senado. Si Lacson, 'di ba? Although may ginawa ring bill 'to si Lacson, okey naman. Ang di ko lang nagustuhan sa kanya ay dumikit siya kay Bangag, pero ngayon in-announce niya, binawi niya na he wants to be na independent para tumakbong senador. Although alam naman natin mananalo siya, pero sinabi niya sa interview, "Open naman ako sa mga partido." Kaya nakakatawa, eh. At siyempre, sino pa ang babalik? Pia Cayetano, 'di ba? Si Lito Lapid. Sino pa? Sila Manny Pangilinan. Oh my gosh. Alam niyo mga chong, it's so really, really sad dahil itong mga taong mga bumabalik, no? Isipin niyo mabuti. Ano ba ginawa ng mga taong ito sa Pilipinas nung sila nakaupo? Think about it. 'Di ba? Kaya it's so sad, no? Sana ang wish na lang natin ay manalo yung mga bago. Bakit? Para malaman natin kung talaga magagawa nila. I know 6 years. I know that. But the thing is, the other 6 years remaining for 2028 na tatakbo naman, at least you will know what did they do. Di ba? Now, the reason why I'm also doing this is because meron din tayong mga manok na gustong manalo. At syempre, sino? Yan. Di ba? Si Congressman Rod Marcoleta. Siya po ang isa sa aking gusto sanang manalo at sana po matulungan nating iboto. Di ba? Dahil po, dapat yan ay tatakbo nung una. Pero because of the numbers that he thinks, he analyzed that it might not happen. But this time, please mga chong, iboto po natin siya. Okay? Kaya ito, nagsalita lang po siya ng konti. Sandali. Yan. Dahil po sa lumalakas na panawagan ng ating mga kababayan, bunsod na rin po ng mga huling kaganapan pampolitika, ay formal ko pong inihahayag ang aking pagtakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Wala na pong atrasan ito. Yun. Alright, yan po. Wala nang atrasan ito. I think tapos na yan. I'm not sure, I don't think so because nakita ko sa nag-file ng candidacy ang Sibak eh. Sibak tuloy. Ano po eh. Sagip pala, pambihira. Ang mo, chong. But anyway, kaya ko po sinasabi to is because Rodante Marcoleta is a good congressman. And alam naman po natin kung ano ang nangyari dito sa ating, teka, pakita natin, no? Para naman yan, ayos! Rodante Marcoleta po ay pinagkaisa po sa Kongreso. And kung napanood nyo po yung tungkol sa mga budget ni VP Sara, lalo na yung sa good governance, talagang you can tell na, alam nyo mga chong, sa akin, hindi niya naman talaga kinakampihan si VP Sara. No? He is just trying to tell the congressman, yung mga buwaya, yung mga aanga-anga na nagtatali-talinuhan, nagpipretend na mabait at makabayan daw, na let us stick to the tradition ng ng ginagawa nila. At saka, sinasabi niya na nawawala na yung pagiging tunay ng mga tao bilang congressman. Diba? Kaya, na parang, he felt sad, I felt sad dahil ang mga congressman natin ngayon ay either utu-uto, di ba? O bayad o parang uneducated people. Bakit kanyo? Kita-kita nyo naman sa mga committee kung gaano sila kabastos kay VP Sara, kabastos sa mga ibang kanilang mga tinatanong. So, para sa akin, they are not respectable people. No? Kailangan silang mawala na sana. No? Ang problema, ang mga congress na to ay kanya-kanyang distrito. So, kanya-kanyang kanya-kanyang teritoryo. And because of that, sometimes they win. Especially if they have the money. Diba? Ito. Ang akin lang naman po mga chong ay itong si Mr. Marcoleta ay napakasimple naman ang gusto niyang gawin pag siya'y naupo bilang sa Senado is magawa niya raw yung bill na hindi nagawa sa Congress. Kaya naman pinatakbo niya siguro yung yung anak niya sa Sagip Party List para in case na gumawa ng batas ang Sagip which is favor kay kay Mr. Marcoleta darating sa Senate na ando na siya nakaabang para ituloy niya, i-propose niya sa Senate, which is magandang plano yan mga chong. Walang kapalit yan mga chong. Ang kapalit lang ng ating future senator ay... Wala ba tayong hopya rito, Jen? Ay, meron pa. Ano ba? Asa na? Tinago nyo na naman yung hopya kay Kong. Ano ba naman ito? Tinawagan ko na si Jerry Chua eh. Kong, Pati ba naman dito, ipagkakait nyo pa yan? Alam mo naman paluwarte ko na ito. Ay, ano? Buti pa kami sa sarili ng hopya. See? Hopya lang ang kanyang gusto.
'Di ba? Hindi funds. Hindi yan katulad nila Kimbo, nila Abante, no? Si Abante may 18 million na SUV. What the heck? Kita mo yan? Oh, si Kimbo, maganda ng mga bag niya, yung mga suot niya. Tatakbo pa ng mayor. Wow, good. Dahil alam naman natin, baksa kay Chidoro yan. But anyway, beside the Marcoleta po, ang aking pong, ay, ito po, ito. Yun. Ay, syempre po, no? Ang isa pa po, sa pangalawa ko naman ay ito si Mr. Vic. At syempre po, hindi naman natin mawawala ng mga re-elect na dito. Yun. At saka si Bato. Yan. Alam nyo mga chong, iboto natin itong apat na to. No? Yung dalawa, ibalik na muna natin. At itong dalawang sa taas, ilagay natin. Diba? Subukan naman natin sila at alam naman natin na ang mga senator ngayon ay talagang gas-gas. Lagyan natin ng bago. Let's put Marcoleta. Let's put Vic Rodriguez. At ibalik natin yung dalawa. Kasi po mga chong, if we are not going to do it, ano na mangyayari sa atin? Alam naman natin yung natitirang 12 na senators ay talagang hindi natin malaman talaga kung talagang sila'y makabayan. At least itong dalawang ito, subukan natin. Huwag muna natin husgahan. At ito naman dalawang sa baba, si Bato, naipit na yan sa mga hearing. At si Go, napapagbintangan pa. Pero at least si Go, may ginawa naman. Hindi ko siya kinakampihan. No? Yung malasakit setter niya na, andyan pa. So may nangyayari naman. Diba? Kaya ang sa akin lang mga chong ay let's just, vote these people. No? Dahil kung ibabalik ulit natin yung mga tumatakbo ngayon sa partido ni Bangag, think about it. Tingnan nyo isa-isa. No? Huwag nyo na isama si Lacson kasi humiwalay na siya. Or it's up to you. Kung gusto nyo isama si Lacson, that's gonna be up to you. Diba? Pero the rest of it, tingnan nyo. Diba? Tingnan nyo kung ano yung mga ginawa nila. Kasi mga chong, the thing is here is, ang mga Pilipino, karamihan walang pakialam. Sabi nila, mga nakakausap ko sa lower ground, sinasabi nila, I don't wanna get involved in politics. That's right. Kasi stressful yan eh. May stress ka lang. But the thing is mga chong, yung mga tao to, may mga nagsasabi na, oh, okay lang, tatrabaho naman ako. All I want is trabaho, uwi, pahinga, watch Netflix. O di kayo magmotor, punta sa luneta. Diba? O manood ng sine. So, yun ang katwiran ng ibang Pilipino nakakausap ko. Yung iba naman, sasabihin nila, wala rin naman mangyayari. Kahit na tumulong ka sa isang tao na inaakala mo na tutulong sa'yo, wala rin eh. Ganun pa rin. Panahon ni Cory, nag-people power na. Tinanggal na si Erap. Lahat-lahat na. Nagkagulo na. Nagkudeta na. Kaya asa tayo ngayon? Diba? Wala pa rin. Ganun pa rin tayo. So, tama naman sila. Tama naman yung mga taong ito na medyo nahihirapan na or parang nawawala na ng gana. Pero mga chong, yung mga taong, yun nga, sabi nila, trabaho na lang ako. Pakialam ko dyan. Bahala kayo dyan. It's still gonna affect you. Because right now, yes, you're working, you're stable, nakakabili ka pa rin kahit pa paano, but you can feel the hirap, di ba? Unless oligarch ka, no? And come to think of it, sabi mo, wala kang pakialam dyan, di ba? But the thing is, kahit anong gawin mong pag-iiwas, you're gonna end up na kakailanganin mong gobyerno. Example, Department of License. Pag nag-expire lisensya mo, pupunta ka sa LTO. And then makikita mo sa LTO, mga corrupt, mga lagaya blues, na instead na 300 pesos lang ibabayad mo sa lisensya mo, magiging 500 to 700. That's one point. Ngayon, kung ang administration na to matino at may malasakit sa Pilipino, mararamdaman mo na pagpunta mo ng LTO, maganda. Organized. Bakit? Dahil pag hindi nila ginawa yun, lagot sila sa taas. Mga chong, kaya ako sinasabi sa inyo, pumili kayo ng mga senador sa nationwide na matino at merong pagmamahal talaga sa Pilipino. Or hindi naman perfect lahat eh. Vote the lesser evil. Di ba? Kasi kapag nalaman nila ang nasa taas, matino, mahihiyain sa baba. LGU, local government, hindi natin kaya yan sa ngayon. Dahil sa atin sa mga Pilipino, traditional na sa atin yung sabihin na, oh, kaibigan ko yan, kumpare ko yan, inaanak ko yan sa kasal, oh, inaanak ko yan, oh, kumpare ko yan, oh, barkada yan ang pisa ko, iboto natin konsyal yan. Ganon tayo mga Pilipino. We don't even check ano ba nagawa ng konsyal na ito nung nakaupo. Or kung tatakbo na ito, ano bang gagawin ito? Sino ba ito? We'll just vote. But the thing is, from the lower ground, like a councilor, para tumaas, sa lower ground, how can you go up kung yung sa baba pa lang sira-sira na? Think about it. The councilor is making a law para sa city, and then it will become a law. If the councilor are matino, hindi mo kang pera, then the mayor is not too. Diba? Now,
Kapag maganda, aangat yan, mag-i-spread out yan. Pupunta na yan sa board member, congressman, governor. Kakalat na yan. And then, it will end up sa Congress na gagawa sila ng law dahil nangyari ito sa bayan na ito maganda, let's do it national. And then after that, it's gonna go to Senate. Ang Senate matinurid, then they will pass it going to the President. Pero, pag si BBM yan, baka sabihin, wag, pagka gumanda ang Pilipinas, mawawala tayong bigla. Anyway, kaya ko lang po ito sinasabi is that's how it is. That's the reality. Yan ang chain ng politics. No? Corrupt, palusot, hindi agad mawawala yan. Pero kapag nakita nila na ang konseho, ang board members, ang Congress ay matino, matatakot na yung nasa ibaba. That's the only formula na pwede at possible na mangyari. Mga chong, let's be vigilant pag pili ng mga botante sa nasyonal. Sa LGU, it's still hard to say that, but I hope you also do that too. You know, ginagawa natin ito para sa Pilipino. Dahil para sa akin, tayo rin na makikinabang. No? Kaya sana po mga chong tayo mga Pilipino sa May 12, tayo ang boss. Tayo ang pipili. Huwag na tayo magpadala sa sa traditional na, kumpare ko yan, mga ganun. Huwag na. Let's just think. No? Kung hindi man kayo, kung wala kayong pakialam sa politika or what, wala pakialam niyan. Boboto ko sino ko, bahala na, suwi na ako. Yung mga bata, yung mga anak nyo ang isipin. Okay? I'm not saying that this person is running, di ba? Pero katulad din na sinabi niya, na iboto natin ang tama. Di ba? Let's help her. Kung magkakaroon tayo ng mga politikong tao na katulad niya, at least man lang mga 300 na katulad niya, baka gumanda ang Pilipinas. Baka mangyari yung sinasabi lang, Singapore daw. Okay? Alright. Hanggang dito na lang po mga chong. At sabi nga ni Vice President Sara, by the way, no? Sana po, naprotektahan po natin ang ating Vice Presidente dahil siya lang po ang talagang sa ngayon ang ating tunay na leader. Okay? Alright. In behalf again, no, ng Chong Talks, maraming salamat po sa pagpanood nyo rito sa ating video. At God bless po sa inyo lahat. At katulad po ng sinabi ni Vice President Sara, mahalin po natin ang Pilipinas. Good luck to us, guys.